Good afternoon guys. So right now I'm here at Mega World. So daw gamay lang kitang update diri sa aton yung mga buildings. So mapan lang kita gamay, no? Hindi ko ma-identify tanan ini nga buildings pero amo ni subong ang progress diri. But surely ang courtyard by Marriott na-identify na naton, ano? And then some of the more on the maybe the French or the European style buildings nga ari dere, which is this one. No, I think Belmont, I'm not sure. So bag-o na siya dito nga low rise or mid rise condo units, as well as ang aton dere nga I think maybe one corporate plaza is this one. So roughly mga 20 floors more or less. Almost similar sa aton niya SM Strata, which is almost the same. Usually sa Iloilo siguro mga 10 or 10 to 20 floors enough na siya, no? As the title of this video, that Iloilo doesn't need a skyscraper, ano? Hindi natong kinanglan sa Iloilo sang mataas yung mga building. What's more important is the cultural aspect and then the heritage nga ari diri sa Iloilo. As you can remember, ini gani sang una runway lang ini, no? Ining main road yan is the runway. By the way, I think that is the central bank being constructed right there. Kag on social media, there seems to be like a feud or maybe a contest, no? Sang pataas-taas building. Hindi ini palumba, no? Or it's not a race for having the tallest building in Western Visayas or maybe in the Philippines, ano? It's more important, more of the heritage, cultural, kung ano ang mas gusto sa mga tourists nga kantuan. And even then, if you could try to find the tallest buildings in Europe, wala masyado dito mga skyscrapers. Well, siguro sa may Middle East, miyara kay daw nagapa-indis sila dito. But then in mainland Europe, siguro, well, kung i-search mo tallest buildings, okay, daw may search result yung nagagawa, ano, nga Russia. Well, Russia is not part of Europe. Kag dito mostly damo to yung mga tagas ni building. But if you go to the mainland Europe, excluding of course the UK, ano, wala masyado sang tallest buildings. If you go to Italy, like Venice, wala na guys sang skyscraper. More on tourist attraction nila ang culture dito, no? Kaga ang mga old buildings nga nagbuo lang siya. Even in most parts probably of Italy, even in Germany, not much siguro sa Frankfurt kay daw main business center, ano. Pero sa other cities sang Germany, wala na dagawa gid sa mga tall buildings. Even in France, well, siguro recently may mga tall buildings. So Iloilo doesn't necessarily need tall buildings. Mas importante ang cultural kag ang heritage ng ari diri sa Iloilo. Mas gusto ko pagani sa may mga downtown areas kay ang mga buildings ito hindi man tama kataas, with the exception of currently Tiransa, which is I think 33 floors kung mahuman siya, no? And then ang social media kung sa promotions ng tall buildings, tingnan mo like maybe in Makati or BGC or maybe Cebu, no? So like Singapore for instance, or maybe Hong Kong, since the space is very small, so mapilitan sila magpataas sa mga buildings to conserve the space. Pero I think sa Iloilo doesn't need tall buildings. Mas importante dire ang mga kaladtuan sa mga tourists nga mawili sila magkadto dire. It's like offering hospitality, food, cultural areas, beaches, and then mga like recently ang pagkaon sa mga gastronomics naton, ano. So pwede na naton i-offer sa mga tourists naton, both locally and internationally. So it's not a race sang pataas-taas building.
kung ma-amuse ka lang sa mga may mga social media feud nga ang ila pa indis patas-taas building. It's not all about the tall buildings, you know. Mas damo pa ang i-offer sang Iloilo besides ang creating or building tall buildings. Kag ang downtown area naton, in most cases it's an island, so separated sa mga bridge. Kung magkanto ka sa downtown area naton, may Forbes Bridge, may Old Carpenters Bridge, may Diversion Bridge, may bago nga bridge nga yan ni Drilon Bridge, ano. So kadamo dira sa mga bridge nga naga separate sang aton nga island per se nga downtown area. Ang ginaistorya gani sa mga tigulang wala na siya kuno exist sa una, nag sprout lang siya gulpi kag nangin island. And then it's also below sea level, as well as ang duta diri sa city area hindi siya tiga like parehas sang Singapore or Hong Kong nga daw tig-ay lang mga duta. So pwede sila ka-support sa mga taga si buildings like maybe 50 floors or maybe 100 floors. Kag ang aton archipelago, ang whole country naton ara sa ring of fire, so delikado man kung tama kataas ang building nga gina-construct mo. Like in Japan, pirmi sila may mga earthquakes, so kinahanglan i-build nila nga may rollers ang mga building nila, which is also expensive. Luwas po sinati, taas na siya, so kinahanglan i-build mong building mo nga makaresist siya sa mga earthquakes. So diri sa aton, like in the location of Iloilo, so ari makita sa lagyan sang ring of fire nga na, no. So may part kita diri nga lapit kita dira, so prone kita sa earthquakes. So that's why nga in my point of view, hindi natong kinahanglan tagas ng buildings kay delikado man kung tama kasi siya kataas. So I hope nga daw medyo ma-clarify ning mga gamay nga naga feud dira sa social media, no, nga about sa pataas-taas building. So hindi ni siya naton need diri sa Iloilo, much more on the architectural and maybe the heritage, like in this case inyo nami siyang design, ano. I think this is French maybe, or basta European siyang design. Kaya kung magkadto ko sa Europe, ang mga building dito hindi lang man tagas, puro man to yan nami ang architecture nila, more on architecture like maybe Spain, France, Italy, ano. Kaya ang iban yung mga states or countries, maybe Czechoslovakia, no, more on the heritage and cultural, no, mga symbolic ng mga areas, no, nga part na siya sa mga earliest forms of history, like maybe Greece for example, no, kadto sa Rome, maybe in Italy. So in my case, in my opinion, much better nga ang Iloilo mangin more on the cultural and the heritage part, kag not necessarily nga tagas ang building. Good man na nga may view kita, kung nara kita maybe sa 20th floor, okay na ina kung sa akon lang, ano. So muna na guys ang akon nga mambal sa subong, ano. So we're just enjoying the beautiful sunset here at Mega World. So hindi ko ni tanan masaulo mga building yan kagkadamo na subong sang gina-construct. So lagaw lang kamo dire. Maybe we'll do another video kung gusto nyo may mga updates sa mga gina-construct ng mga building dire. Ang mga early buildings dire lang medyo masaulo ko. So siguro ang ICC in between sa courtyard kay Richmond, kay ang iban pa mga buildings, all the rest hindi ko na ganit matandaan. So amo na guys, gamay lang update diri sa Mega World, as well as ang enjoy lang kita diri sang sunset. So I think well maybe in that area sa sunod mga ka-video kita, no, do may medyo
na landscape na nila. So una na, hindi isang Iloilo kinanglan ang mga skyscrapers or very tall buildings. Till the next video guys, thank you for watching.